So this week's section continues the laws of the animal sacrifice. Kay kaning Chab, naghisgot ni siya sa kanang mga sacrifices nga himuon dito sa templo. Okay, unsa ganito mga sacrifices? Itong gitawag burnt offering, nga maunang ascending offering. Kana magpahumot ka ng Hashem ba, magpalakas ka. Mo na gitawag burnt offering. Nya ang burnt offering, ihatag na tanan kang Hashem, siya tanan makaon na. Walay makaon sa tao. O iyahan na tanan. Sunugon na tanan hantod maabo. Mo na gitawag burnt offering. Mo na gitawag kun sa laing pagkasulti og ascending offering. Ascending kay para lang kang Hashem. Oh. So laing halad na pod is kanang gitawag og unsa man? Gitawag og sin offering. So depende na siya kung hari ang maghalad. So mao nang karne kanang hari ang maghalad or mga dagkong tao, mga dato kayo ang maghalad mo ng baka nga laki. Pero kung common tao lang ang maghalad, mga common, parehas sa to ang mga common lang nga tao ang maghalad, mao nang kinahanglan baye. So, sa sin offering, ang makakaon ana ang Hashem ug ang pare. So ang naghalad dili makakaon. So mo nang gitawag og sin offering. Okay. Ang guilt offering pod is usag gyapon na pareha gyapon na siya sa sin offering, pero ang makakaon sa guilt offering is ang Hashem, ang naghalad, ang katong pare og ang naghalad. Then doon na po gitawag og meal offering. Unsa man ang meal offering? Mga pagkaon na siya nga imong ihalad kang Hashem. Okay, doon ay usa ka offering nga wala nato may siguti diha. Kaning gitawag og thanksgiving offering. Unsa man ang gitawag thanksgiving offering? So the laws of the animal sacrifices, adding among other things the details of the korban tudah. Sa to pa aside sa mga halad nga naisgutan nato atong mga unang panahon, dunay isa pa nga halad nga wala nato may siguti. Kaning gitawag og thanksgiving offering. Gitawag na siya sa Hebrew og korban tudah. Then this special offering was not brought anytime. Dili ka pwede patakaghalad og thanksgiving offering. Dili pra sa Passover nga pwede ka muhalad og ascending, muhalad ka guilt offering, sin offering, meal offering. Sa bisan unsa nga panahon pwede ka muhalad. Pero kining thanksgiving offering is special ni siya. Doon na ni siya panahon yun. Kano sa ka pwede muhalad ani? Okay. This special offering was not brought anytime but rather only on the 4 occasions. So pwede lang dahil ka maghalad og thanksgiving offering sa 4 lang ka panahon. Okay, unsa man ang 4 ka panahon? Mauni ang panahon kanang mo kagawas ka gikan sa prisuhan. Halimbawa, prisuhon ka, unya makagawas ka. Pwede ka maghimo og thanksgiving offering. Isa na siya. Ikaduha, kana daw mutabok ka og dagat. Halimbawa, moadto kog Cebu. Unya pag-abot sa Cebu nakatabok ko, pwede ko magbuhat og thanksgiving offering. Ikaduha na. Ikatulo, kanang mutabok og disyerto, di ba lisod kayo mutabok disyerto init. Nya basig di ka ka-survive. Once makatabok ka sa disyerto, makaabot ka sa imong adtuan, pwede ka maghalad og thanksgiving offering. Ikaw pa, kanang makagawas ka gikan sa mga disease, kanang sakit gani. Kanang maayo ka sa kanang sakit nga grabe. So mao na ang kanang pwede ka maghalad og thanksgiving offering. Okay, review ta. Unsa gani itong mga butanga panahon nga pwede ta maghalad og thanksgiving, pwede ang mga Hudiyo maghalad og thanksgiving offering? Kung makagawa sa prisuhan, makatabok sa dagat, makadabok sa disyerto, o kanang masakit ka nga naluwas ka gikan sa sakit. So mao ning upat nga pwede ang mga Hudiyo muhalad og thanksgiving offering. So kung ato tanawon og maayo murag kuan madili nato masabtan gani nganong kailangan man og thanksgiving offering. Nganong kailangan man magpasalamat. Why does Hashem make difficulties in the first place? Nganong kailangan man siya maghatag sa to pag-antos kung magtabok tag dagat?
Nganong kailangan man siya maghatag sa tog pag-anto sa panahon mapriso pa? Nganong kailangan siya maghatag sa tog pag-anto sa dihang mutabo ka disyerto? O nganong kailangan siya muhatag og mga pag-antos sa panahon nga masakit ka? Aron lang ka makahalad og thanksgiving offering? Asa may mas labing maayo? Kung dili ta diya tagaan og mga sakit ana. Kung mapriso ka, okay lang. Kung tabo kag dagat, walay pagsulay. Tabo kag disyerto, walay pagsulay. Masakit ka, di ka masakit. Kung di na lang din tatagaan ni Hashem anang mga pagsulaya. Di ba mas maayo? Ang bangutan na, kung dili ka tagaan og pagsulay, para asa man ang thanksgiving offering. Walay gamit. Pero naaman na sulat sa Torah that nga dunay gitawag og kurban. Tuda. Yes. So halimbawa gikan sa pait, unya makalusot ka, mahayahay ka, pwede ka maghatag og thanksgiving offering. Okay, siyon sa kanimo trabaho, pait yun. Oh. Unya ang thanksgiving offering dili na siya in the form of ihaw. Dili na siya in the form of so kana tanang upat, pwede na siya dito sa thanksgiving offering. Halimbawa magpa-thanksgiving offering ko kay taas kay panahon nagpait ko. Walay inka. Ang thanksgiving ang actually ang noahide apil man ang thanksgiving. Mao man ay pwede ihalad sa mga noahide. Dihata pwede ba? Dihata pwede. Thanksgiving, kanang ascending, kanang burnt offering. Ang sin offering dili kita pwede. Okay, kanang sin offering para ra man sa balaod sa Diyo. Sin offering, guilt offering dili ta na. Meal offering pwede ta. Kaya ang tanang halad na to, dawato na siya ni Hatem sa panahon nga naa ang templo. Pero ang thanksgiving offering, maulan ni offering nga bisan asa na to pwede buhaton. Okay? So ang thanksgiving offering, wala na siya ingon nga kailangan mag-ihaw. Kung naka-ihawon din mag-ihaw. Pero pwede po ka kanang maghatag kag sidaka dito sa uban, kanang mga poor, magpakaon kag mga pobre, thanksgiving offering na siya. Pagpasalamat nga naman, taas kay panahon ako nagapait, wala income, pero karon na nagyud ko income, magpasalamat ko nga Hashem. So mo na gitawag og thanksgiving offering. So, kini nga mga balaod ni sa thanksgiving offering is dunay kanang lalong ba nga implication sa kinabuhi sa tao. Kung sa Hudiyo pa ni siya, giving thanks is the essence of Jewish identity. Naamang na sa balaod sa mga Hudiyo nga kaya gibuhat ang Hudiyo aron na ay mudawat sa blessing ni Hashem. Kaya saan man ang blessing ni Hashem kung wala mudawat? Anong kailangan man dawaton? Aron ma-extend ang iyang blessing ngadto para sa uban. Para ma-extend ang blessing dito para sa lain nga creature ni Hashem. So trabaho na siya sa mga Hudiyo. O kana nga trabaho sa mga Hudiyo, doon na gitawag og logical meaning sa tua. Mao na ang noahide is allowed mo dawat sa blessing ni Hashem aron kita nga mga noahide maka-extend ta og blessing ngadto sa ubang tao. Dili dawat ang blessing para imo lang. Kung dili para makatilaw pud ang ubang creation ni Hashem. Kay wala ta buhata para lang sa tuang kaugalingon. Gibuhat ta para sa tanan. Okay? So giving thanks is the essence of Jewish identity. Mao na nga ang Jewish, ang Jew, is gitawag na siya sa Hebrew nga Yahudi or Yehudi. Meaning, Yehudi derived from the word Hodaa, which means to give thanks. Ngano man, kinsamay nakatilaw, paggawa, kinsamay nakatilaw kalisod sa panahon nga naulipon sila dito sa Ehipto. Di ba ang Israel? Busa ang Israel, sa human nila nahimong ulipon dito sa Ehipto, doon na sila'y rason para muhatag og thanksgiving. Okay? So, kinsa man po'y nakatabok sa dagat? Di ba sila? So, pagtabok nila sa dagat, doon na po sila rason nga muhatag og thanksgiving offering. Kinsa man po ang mga tao nga nag-antos maayo sa panahon nga naa sila sa disyerto? Sila gihapong mga Hudiyo.
Mao nang angayan sila mohatag og thanksgiving. Unya sa panahon nga gihatag ang Torah dito sa bukid sa Sinai, ang tanang sakit nila nangayo. Bisan pag ang kamatayon nawala sa panahon nga nadawat nila ang Torah dito sa bukid sa Sinai. Yeah? Sa ato pa sa panahon nga gidawat nila ang Torah, ang tanang tao unta ato wala nay kamatayon. Tungod kay atong panahon na giayon ni Hashem ang tanang kanang gitawag og kapait, ang tanan nga sakit, ang tanan nga sala giwala ni Hashem. Tungod kay ang tao gidawat sa Torah ni Hashem. Dili na unta sila masakit, dili na unta mamatay, hangtod unta karon. Pero ang problema lang, nakasala sila human nila dawata ang Torah. Mao to nga imbis gihatag sa ilaha, gikuha na sa ilaha sa tao ang kamatayon, narectify na unta ang kamatayon, narectify na unta si Adam, tungod sa ilang sala sa pagsimba sa bulawan nga baka, gibalik sa tao ang kamatayon ug ang sakit. So if there are no troubles, kung walay troubles sa ato ang kinabuhi, nga dili ta kailangan luwason kay wala tayong mga kakulian sa kinabuhi wa. What would be the purpose of the Jewish people? Unsa may tuyo nganong naa ang tao? Nganong naa ang Jewish? So may tuyo nila. Ano man, sila man ang unang naghatag og pagpasalamat. Kaya sila may nakagawa sa Ehipto, sila nakadabog sa dagat, sila nakalampas sa disyerto. So sila ang unang tao nga nihatag og thanksgiving offering. Kung wala ang Hudiyo, unsa may kung wala sila naghatag, wala to nga mga troubles, unsa may purpose sa Hudiyo? Di ba wala? So dili nato na siya masabtan. Kana gani nga klase nga pagsabot is dili na siya dali masabtan sa mga tao nga dili interesado nga makat-on sa kahibalo nga iya sa makagagahom. Ngano man lalong mangguna siya nga teaching. Kay masabtan lang nato na pinagi og kaning ingon ani. Kinsa may naka-ilan ni Elijah? Elijah ba? Elijah. Oh, si Elijah maotong katong nang hagit ganig 400 ka pare. Nga giingnan niya ang mga pare nga sige, tawag ang inyong makagagahom, paghalad mo, gumusiga gani inyong ang inyong halad sa pagtawag ninyo sa inyong mga gahom, daog mo. Kung dili mo makapasigba, ako'y pasiga sa akong halad. So 400 ang iyang kontra, mo to nga nagsigig tuyok-tuyok ang mga pare 400 tug ampo sa makagagahom, wa gid ka pasiga sa iyang halad. Pero sa panahon nga si Elijah na nagbutang sa iyang mga kahoy, sa iyang halaran diha unya gipa bubuan pag yung tubig, nagbaha na gani sa palibot tungod sa tubig nga gibubo, pagkahuman gitawag na dayon ni Elijah ang iyang mga gahom, nisiga ang iyang halad. Bisan tuod gibasa ang kahoy. So naila atong panahon na si Elijah nga dunay usa ka magagahom nga tinuod. So si Elijah nahimong usak ka misteryoso nga figure in Judaism. Nga naman tungod kay si Elijah, wala na siya nakatilaw kamatayon. Wala siya nakatilaw. Nisaka na siya dito kang Hashem na buhi. Ingon na si Elijah. O si Elijah, nakita nato nga daghan kaayo siya mga gipakitaan nga mga righteous nga tao. Makita nato ang iyang mga kaagi nga gisulat diha sa Talmud. So Talmud is filled with stories of him appearing of deserving tzadikim. Usahay si Elijah magpakita ingon nga buta. Usahay magpakita ingon nga makililimos. Usahay magpakita pud siya ingon nga dato. So bisan lang unsa nga porma ang iyang ipakita, basta lang makahatag siya mensahe sa tao nga iyang pakitaan. Tuod man sa panahon nga si Elijah nagsigig pakita sa mga righteous, dunay usa ka rabay. Dunay usa ka rabay nga gihinganlan og si Rabbi Amura Yehoshua ben Levi. Kini si Rabbi Yehoshua ben Levi, usa ni siya sa mga nakaabot dito sa Gan Eden nga buhi. Kaya unsa may istorya aning Rabbi Amora Yehoshua ben Levi. Unsa istorya ani niya nganong nakaabot man siya dito sa
Unsa istorya niya mahitungod kang Elijah. Lahi po tong istorya nganong nakaabot siya dito. Katong istorya ni Rabbi Amora Yehoshua ben Levi isya man tong giisa sa anghel nya ni ambak nga nagdala siya espada, gihulman niya ang espada ni kamatayan. Gunitan niya mo to pag-ambak niya dito, ang trabaho ni Satanas, ang trabaho ni Angel of Death dili na niya matuman. So kinsa naman lay mamatay, nga wa naman sa iyang ihang karet. Mao ni siya. So wala pa siya nakaadtoan ng lugar, sige pakita siya si Elijah. Onya, si Elijah pod, kani pod si Rabbi Amora Yehoshua ben Levi, kani nga rabbi is ganahan kaayo kang Elijah. Kaya nga naman daghan man gud siya makatunan kang Elijah. Unya dunay mga panahon ba nga mingawon siya. Mo na nga sa panahon nga mingawon siya kang Elijah, iyang ginabuhat magpuasa siya. Unya sa pagpuasa niya dili gyud siya muundang og puasa hanto dili magpakita sa iya si Rabbi si Elijah. Murag yang pugson si Elijah nga magpakita. Di syempre kay nagsigig puasa magpakita si Elijah. Og si Elijah sa dihang nagpakita na kang Rabbi, unsa may nahitabo? So niingon si Rabbi Amora Yehoshua ben Levi, Elijah, gusto kong mukuyog nimo bisag pila lang ka adlaw, 2, 3. Unya after ana pwede na di kapakita sa ko kay gusto gud ko nga makat-on sa daghanang mga sekreto gikan nimo. Kay usa ka dungog kaayo nako Rabbi Elijah nga makakuyog nimo pila ka adlaw kay sa atong pagkuyog-kuyog magsige magkagisgot og tura. Gusto na ko makat-unan ang mga sekreto nga naa sa tura. Nibalibad si Rabbi ani Elijah ingon siya nga dili lang ayaw lang ana si Rabbi as Elijah. Ayaw lang Rabbi, dili pwede kay dili ka kaagwanta sa imong makita. Ayaw kuyog sa kuad. Dili ka kaagwanta. Unya basig mo react ka, mangutana ka sa ako ani ana si Elijah, basig mo react ka, mangutana ka sa ako, amalangan kung tubag ana si Elijah. So ang tubag pod sa Rabbi nga dili lagi. I-promise na ko nimo nga dili ko magsigig pangutana. Mutan-aw lang ko, maminaw lang ko kung sa imong istorya. Dili gyud ko mutingog. So tuod man ingon si Elijah nga, sige basta sure ka ha di ka mutingog. Kung mutingog gani ka, mangutana ka syempre malangan man ko, then magbulag na ta. Magbulag na daw sila. Sige sige. So tuod man lakaw na sila. Kuyog sila sige tug-an si Elijah og daghang mga sekreto. Minaw lang gyud siya, lamiag gyud oy. Mo din ni sekreto, lamiag gyud oy. Sige ana ang Rabbi. Karon nakaabot siya usa ka lugar nga naay kural, naay balay sa tunga, anya ang kural kahoy lang. Anya ang balay sa tunga kana lang pinubri nga balay ba nga payag lang. Unya di na tungod sa kural, sa sulod sa kural naa siya nakita nga baka, pero ang iyang baka perting payata. Kay gamay ra man pug area ang katugway-tugwayan kay disyerto man. So nangayo sila, ayo manang manong, pwede may makapahulay dire. So, pag-abli sa pultahan doon, mga tigulang man ang niabli. So, ang tagyaday sa balay, usa na katigulang. Unya, pagsulod nila dito, sulod mo Rabbi. Sus, nakita nila nga ang bangko, kagubaon. Ang lamisa, kagubaon. Ang mga plato niya, murag nilagom na sa mga agit-it. Kay walay sabon ikapalit. Sa lang itong istorya, pobre yung kayo ang ilang nasakaan. Tuod man, ingon ang tagtungod, Rabbi, kadiyot lang Rabbi ha, kay mangita sa kung makauna to. Para makadalit man lang ko sa inyo gamay, dito in taon ang tiguang nangutang pa, nangitag yung paagi para makapakaon sa kang Rabbi o kang Elijah. Tuod man, nangaon sila, pagpangaon nila, giatiman din sila laktod sa istorya, giatiman din sila sa mga tigulang. Pagkahuman nila kaon, Rabbi, din nilang mutulog sa mo ang kwarto nga gamay, kinada sila kwarto sa sulod, payag na kwarto nga gamay, kami din nilang isgawas, kamulang diha, tagaan sila ka ng unlan, ang unlan, yung sa ma-expected nimo unlan nga kanang kuan. Katong ang iyang punda, sako, ang sulod duldol nga ang uban ng gawas na.
Unya gibutangan lang po sa nina in town nga kanang daan nga para lang kunuhay na ay punda. So luoy gyud kayo nya ang habol nila is kana kang sumpay-sumpay nga sako sa harina. O ilag yung gihatag dito kang Rabay o kang Elijah. So tuod man nakapahuway og tarong sila unya. Pagkabuntag kadlaw nakamata si Elijah. Pukaw niya ang Rabay, matata. So tuod man ampo sila pagkahuman kadlawon pa. Gawas sila, paggawas nila nakita in town nila ang duha ka tigong nagtikongkong in town dito sa gawas bangko. Tugnaw kaayo wala, gipalabon lang sa ilahat tanan. So ningon si Rabay kaning mga tigulangan ni mao ni angayan ang taga-Agiward. Dayon na pobre na kaayo pero maayo lang gihapon kaayo mo timan. Ipalabi niya ang iyang mga bisita kay sa ilaha. Batasan man ang Pilipino. Diba? Ano man ang Pilipino basta na bisita sa man. Ihawan manok, lubukan humay, unya ang manok ihawon, ang paa, ang unod tanan ihatag sa bisita, ang sa mga anak, unsa man? Ulo, bukog, pako. Kung asa tong dili na kaunom sa bisita, mao to'y mabilin sa anak. So katong mga tigulanga to, mao to siya. Busa na ingon si Elijah, tagaan ko ni sila ganti. Alipay ang Rabay, taga-ganti, wow, kani. Tuod man, nigawas na sila, wa sila mamukaw. Hatag dag panalangin si Elijah. Hashem, dungga nga ko ang mga pagampo. Nga kining ilang baka, mamatay ni, karon-karon dayon. Unsa ang blessing nga gihatag? Nga ang baka nila nga unsa payat kaayo kay gawalay kaon? Mamatay karon dayon. Shucks eh. Rabay, ngano nabuhat na nimo? Nakakita ka nga pobre kay ning mga tawhanan ni, imbes magpanalangin kanila, nagtunglo kanila. Busang sa may sulti ni Elijah. Ops, nangutana ka. Unsay kondisyon? Mangutana gani og bulag, pero kita gag chance ni Elijah. Sunod di mo pangutana. Bulag na ta. Motong ana siya ay. Pero palag kayo siya kay ang blessing nga gihatag, imbis maghatag panalangin nga mga manakdagan. Nag-blessing naman ni noon siya nga mamatay ang baka. Mapay pobre kayo, ipatay pa ang baka. So wala nang kasabot ang Rabay. So tama ang sulti ni Elijah sa ganito. Na kung mukuyog ka nako, dili ka makaagwanta sa imong makita. Tuod man, lakaw na sila. Pero ang Rabay naglungot-lungot sa gibuhat ni Elijah. Abot sila usa ka balay sa dato. Tok-tok sila. Hapon naman, sir, kanang pwede mi kanang matulog dire? Kailangan, ay, Rabay, ikaw din sulod mo. Ang dato. Ay, katabang. Atiman niyo sila, ibutang na diya sila sa daplin. Patulugan na diya sa daplin. Wala pa wala taga-igunlan, wala taga-eog habol, wala tanan, pero gwapo sila hidanan. Ano man, tiles man. Pero wala sila atiman na. Kay pagkahuman og ingon sa dato, kuno na sila, pigdaan na sila diha, lakaw man dayon ang dato. So tuod man, pagkabuntag, unsa may expected na to? Kita sa kung lawas, ngano magsakit man ang lawas? Ipanuhutan kay ang gitulugan dahil semento. Pero dato kay ilang nasakan. So unsa may nahitabo sa ilaha? Lakaw na ta. Wa pa sila nagpamahaw usa ni lakaw. Sa dihang pagawas na sila sa balay, ang si Elijah nakakitag ka ng bungbong baka ng pader gani sulod sa ilang balay nga katumbahon. Hatag din siya blessing. Hashem, pagpagawas sa imong milagro karon himo ang kining bungbong nga katumpaguna himo ang mahimong ligon ug mobalik sa iyang karaan nga pagkabutang. So karon nanlihok man ang mga simento, mga bala sa pala ni pala pugiya, ni plaster pugiya. So tuod man naayo. Palag kayo ang Rabay. Nga naman ang pobre gi-blessing pero gitiwasan pagka pobre. Pero ang dato nga sila timan
Kayo nino na balay. Ano siya? Ah. Ano mag-anangan siya? Ayun naman sila. Huwag mo Kay kung mangutana gutron sa gani, magbulag sila. Kay sunod na, bantay ka, sunod na lang. Next ani pangutana nimo, magbulag na ta. Haguan ta kag tubag pero magbulag na ta. Ana na siya, pugong na lang siya. Guwanta na lang siya, lagot ta kay siyang Elijah. Tuod man, nilapanaw sila. Niabot sila usa ka lugar nga daay sinagog. Tuod man dito sa sinagog. Welcome sila. Oy, naibisita na si Rabay. Unya, dito sa sulod, gilabay-labayan lang sila sa mga leader. Inig pangaon, wala sila agdaha. Lingkod sila sa kadapli sa laktod nga istorya, pareha sila pag-atiman dito sa dato. Nga igo lang gipasulod, pagkahuman gipasagdan sa sulod. So sa pagtulog nila dito, siminto gihapon yo man sila atiman na. Pagbangon na po, ana na po si Rabay, usa ma-expected niya. Nisamot ang iyang panot. Tago, naglisod na inong lakawan ni Elijah. Unsa naman ning panot naman tag maayo ani si Elijah, pero di katawa sa iya ha. So, hatag na panalangin si Elijah. Usa ta manggawas, kay ang leader nag-abot-abot naman, kay buntag naman. Pero agad sila tagda. Hatag na siya panalangin, usa siya ni gawas sa sulod. At kining lugar ani mapuno ni sa puro leader. Mugawas din ang mga great leaders. Ana dayon tong Rabay, lah, kalain siyang blessing. Bisag wa mi tagda pero nagpanalangin siya nga dinhi mo gawas ang daghang kayong mga maayong leader. Iyang gi-bless. Di ko kasabot aning Elijah. Sos, lakaw na pud sila. Paglakaw nila ana nakasangko man na sila isa pud ka community. Isa ka community nga pobre pud kay nga community. Pag-abot didto, gitagad man na sila maayo, sulod din ni Rabay. Ay, kaon mo Rabay. Rabay, ingon inyong posisyon din sa ato parehas didto sa pobre nga pagtagad ang katong katapusang community. Karon, gawas na sila. Paggawas nila, hatag na po diyag panalangin. Ako magapanalangin ninyo nga makabaton mo usa lang ka leader. Katong isa ka community ganiha nga dato, nga sila tagda, daghang leader, daghang panalangin. Dito sa katong gitagan silang maayo, usa lang hinoon ka leader. So kumay nagpanalangin. So niyon sa man si Rabay. So si Rabay wala kagwanta. Na gini pwede. Kining gibuhat ni Elijah dili ni pwede. Naunsa man ni siya. Rabay, unsa pasabta ko no kung ano ni ngano nabuhat ni nimo? Na naghatag kag tunglo sa mga tawo maayo, pero naghatag kag panalangin sa mga taong dautan. Pasabta ko no ko, bahalag magbulag tag human ani. Pasabta ko nganong ingon ani imong trabaho. Buday na ingon ka nga di ko kasabot sa imong mga buhat kay di man giday ko kasabot. So tuod man naingon si Elijah. Kabalo ba kadong? Katong pobre nga naagian nato nga giayo tagtagad nga dunay baka sa gawas nga payat. Akong nakita nga katong mga tawhana angayan gyud taga-reward. Pero ako pong nakita nga dunay moabot nga kamatayon sa ilaha paglabay og pila ka oras gikan sa atong pagawa. Sa ato pa na ay decree nga madawat ba nga mamatay ang duha ka tigulang sa panahon muhawa sila. Busa ako nagpanalangin sa makagagahom nga ang decree nga kamatayon nga moabot sa duha ka tigulang didto moabot sa ilang baka. Para mabuhi ang duha ka tigulang kay sila makabuhat pagdaghan kayong mga pagkamayo. Ana din siya. Wow. Unya ra bay unsa man putong gibuhat mo sa dato nga imo magipanalanginan? Kana okay ra na, pobre kina may decree. Pero katong dato, wa mong kasabot ato ano man to. Tuod man. Wa day kakabaludong, wa day kakabalurabay. Di ba nakakita man tag kanang bungbong kanang wall ana nga simento. Onya kahugpak ko na. Katong dato dito nabuhi to sa iyang nakita nga pagkadato. Pero once matumpag tong iyang bongbong
nga semento iyang madiskubrihan nga didto di ay sa foundation atong bungbunga na lubong ang daghan kaayong mga kayamanan. So musamot siya kadato karon kung makita niya tong mga kayamanan sa panahon nga matumba ang bungbong. Mao tong nagpanalangin ko sa makagagahom nga maayo siya ang bungbong para dili makita sa dato ug dili musamot kadalo ang usa kadato. Unya katong imuhang gibuhat sa community rabay kato na sinagog. Elijah, unsa man koy pasabot ato? Ngano nagpanalangin makagdaghang mga leader nga mga maot man kay itong mga batasan di man to managad. Unsa may but pasabot nimo ato? Okay. Di ba duhaman ana sa Elijah, di ba duhaman ka komunidad atong nagian? Ang isa daghang mga dato, daghang mga kuan yang akong panalangin, daghang mga leader. Unya dinhi sa Pikas isa lang kay mangutana ka karon nganong daghang mga leader ang akong gipanalangin sa ilaha tungod kay ang komunidad nga daghang mga leader dili makatilaw og kalinaw. Ngano man? Yes, tungod kay naa diha ang panaglalis kay daghang kaayong mga bright. While katong gipanalangina nato nga ditagad kaayo sa tuwa, gipanalangina nako nga magbaton sila og usa lang ka leader. Pero usa lang ka leader nga dunay mahigugmaon nga mga membro nga mosunod lang sila sa pagkatinuod sa pagkanitod, makabaton pagkalinaw sa atubangan sa mga gagahom. So didto pa nakakita ang rabay sa wisdom nga naa kang Elijah. So didto siya ni believe, wow, give me another chance, another day to be with you. Pero unsa may sulti ni Elijah? No. As I promise, we will part our ways. We will part our ways. Magbulag ta. Kano man, ang atong saad is sa panahon nga magngutana ka, kay di ka kasabot sa ako ang mga buluhaton, is magbulag ta. Tagaan tagay na kay chance. Nangutana ka kaisa, ginan ako, isa na lang ka. Imo pag yung giusap. So dinhi matubag ang magdaghang pangutana. Ang makagagahom gustong magpasalamat. Ang tao ang makagagahom gusto ta nga magpasalamat sa iyaha. Mao ganing parsya karon gitawag og chab to give thanks. Tungod sa word nga Yehudi, hudaa, to give thanks. Nga ang tao makat-on pagpasalamat bisan luyo sa kanang gitawag og mga kalistanan. So Hashem want us to give thanks in order to change our human nature. Ano mausab ang atong pagkatao ba? Nga unta bisan daotan ang iyang gibuhat pero lang taon nato nga dunay maayo nga naa niya. Dili ko mo makita nato siya maot kay siya batasan. Tan-aw nato siya ingon nga maot na gyud. Tungod kay ang tanang tao duna na siya portion nga iya sa makagagahom. Duna na siya portion nga iya sa makagagahom. Nga kung makita lang nato ng gamay nga pagkamaayo sa iya, pwede nato to siyang basihan aron makabatong tagugma sa atong isigataw. Sa nakto pa nga istorya, dili nato tan-awon ang maot sa iya. Tan-aw nato kung unsay maayo, unya didto tatanan mo fokus. Kay kung magtan-aw tag mali, kinsa naman ato amigo nga puro man tanay mali. So sa pakita nimo ang mali, ayaw tan-aw ang mali. Pangitaan nimo siya kung unsay maayo sa iya, unsay naa nga tama sa iya. Ug katong tama didto ta mo gunit. So Hashem wants us to give thanks in order to change our human nature and prepare for Moshiach. Aron mahimo tang andam sa tubangan sa Moshiach. Kay hangtod nga dili nato mausab ang ato ang panglantaw na makakita tang daotan na lang gid kayo atong lantaw sa iya. Then dili ta ma-ready sa pag-abot sa Moshiach. Ngano man sa panahon sa Moshiach, seeing only the good and godly side of everything is the final occupation sa panahon sa Moshiach. So sa panahon sa Moshiach, kita tanan makatunta sa pagtan-aw kung unsay maayo sa iyaha. Ang tanang daotan dili nato na makita, ang ato makita ang pagkamaayo lang. Because that is how things will be when Moshiach is revealed. Mao nay mahitabo sa panahon nga ang Moshiach. So
So mao ni nga ang tao moingon, kinahanglan magpasalamat ang tao sa kaayo nga gipakita niya siya. Dili na to siya masabtan tungod kay ang nakita nato ang dautan ra manggod. Pero dihaday sa pagkadautan sa usa ka tawo, dunay maayo nga naa niya. Ang problema lang dili ta kabalong tanaw. Tungod kay ang atong gitan-aw is ang pagkadautan lang sa usa ka tawo. Okay? So if he exists, then it was he who made the problems. Kung siya naa, unya siya rapoy maghatag og problema, then maybe ang problema is kita. Ngano man? Kaya ang iyang paghatag og problema, ang nakita gud nato is ang problema raman nga iyang gihatag. Wala nato makita nganong naghatag siya og problema. Naghatag siya og problema. Kay aron di ay atong makita nga kanang mga butanga ayaw na buhata kay problema na inikabot sa panahon. Kaya halimbawa, nag-away. Pag-away karon dire, maputong ka. Pagkaputong nimo karon diha, nanumbag na ka hantud ni abot magnunggabay na. Suko na ka. Pero wala ka magtan-aw ba kung unsay future ani? Sus, ugma no sa kay resulta ani di ba ka magmahay? Oh, wala na. Human na, napriso na ka. So na pa ba opsyon ng pagmahay nimo? Na. Igo na lang ka sus. Dito pa lang unta ko susulti niyong nga ayaw na buhata kay magmahay ka na ugma. So mo na ako mo kuan ko, nay mga kuan ko Andre, mo babag ko pero mayon ko ay na buhata kay buhatan nimo na magmahay ka ugma. Kuna hunaag gyud nga pagmahay nimo, wala na. Sulod na ka. So dapat tanaw na to kung sa epekto kung buhaton nimo na siya. Kung managpa ka, yes, okay. Pero unsa epekto na in kahuman? Narbaho ka, imong amo kay wa ka mo angay imong sagpaon. Ikaw man ana unsa man? Wala nga patrabahoon pa ka ana. Buot man ka sa imong amo. Di resulta mo ang trabaho niya unsa may tabo sa imo sa magwa na kay trabaho. Nga na. May nagkuwad ang trabaho, no? May lang okay lang mawadag trabaho ug siya ra usa. So dapat bisan unsay buhaton dapat tunaw-naon gyud nato unsa epekto sa pwede natong buhaton. Okay, sama sa ato ang pagtuo ba? Unsa kaha nino tama ba kaha ko ani? O dili? Basin og nagpadala ra ko sa kuang nadungog. Nga wala naminaw sa uban nga mga nagtambag. Basi garbura ni. So unaon gyud nato maayo kung unsay epekto ana. Ay sabta na to. Kay the truth is that we must always search for the hidden good and godliness in everything because that is the truth. Ang tinuod gyud dapat pangitaon nato kung say maayo ang tawhana. Dili nato tan-awon ang mali. So there is nothing but Elohim and he is pure good. Atong naon nga ang makagagahom maayo gyud siya. Wala gyud siya sagol nga dili maayo. Ang dili maayo niya pero para sa iya maayo to siya kay do na to siya katuyuan. So kining nahitabo tanan sa tua, although dili maayo pero duna na siya maayo nga nakita sa magagahom. Nga gusto sa magagahom nga ato ang masabtan. Di lang nato dali kaayo maksabtan ang gusto niya Shem. Tungod kay ang iyang paagi lahi man gud sa atong paagi. Ang iyang paagi ba murag misteryoso kaayo. Nga dali masabtan sayano lang nga panguna-una sa tao. Pero dito na nato masabtan nga wala na human na. Mao day ang Hashem gipakita to sa kuha nga nagtinigbasay sila. Dili maayong pagtinigbasay niya namatay. Dili day maayo gipakita ni Hashem sa kuha nga dili day maayo nga magpalabi sa kainit sa ulo. So ang problema day karon is unsaon lang nato pagdakop sa mga butang nga gustong may bal-an ni Hashem sa tuwa. Kanang gusto ipasabot ni Hashem ba para sa tuwa kana lang ang unsaon nato pagdakop. Kaya ato ang pagsabot gud naara man gud taman sa atong madungog sa tuwang makita. Pero wala nato makita nga sa atuang nadungog ug sa atuang mabasa o sa atong nadunggan is doon na pa na siya lalom nga gustong ipakita sa makagagaw nganong naingon anak ka. Ato makita nga makagagahom is siya ra gyud usa way lain and he is pure good. Puro gid siya maayo. So sa panahon sa Moshiach,
Tungod kay ang makagagahom muipon naman sa mga tao. The world will be filled with godliness and all mankind will recognize it. Diha pa nato makita unsa ang tuyo or unsay paagi ni Hashem nganong misteryoso kaayo sa ato ang panlantaw. Diba ako na tingala ta usahay nganong lisod man ko karon hinuon. Sige na kog simba nagpaay ta hinuon ko. Ana ba nga tong kuan ba misteryoso gyud kaayo ang kuan yang paagi ba unsa gyud ay gusto ni Hashem nga masabtan nako. So naa na siya lesson behind. Ana siya gusto nga i-impart sa tuwa nga dili lang nato masabtan tungod kay ang iyang paagi sa pagpasabot sa ato ang misteryoso gyud kaayo. Mao gani nga niingon ang tura nga ang iyang paagi is dili nato paagi. Diha na nato makita pag kanang nakadistansya na ka ba na natuman nato hitabo ato niya nakalayo na ka mubalik na lang kag lantaw diha pa nimo makita ngano nga ginaingon ato to siya. Ngano kailangan ka moagi anak. Diha pa nimo mahibal-an halimbawa nakapabuntis kag babae. Balik tanaw. Oh, balik tanaw niya, mubalik tanaw na lang ka nga unsa ray gibuhat nimo ang bayanan ngano nabuntisan maayo ba na dili. So pag nailabay na ang hitabo dito, ngano nabuntis to siya, kini pa, ni kagat manggug ko sa iyahang kuan, ana ba? Kung ta ko mo kagat, wala ta ko madawdaog nga tao. So gusto na sa makagagahong mga sabtan nato, nga dapat dili gyud ka magdawdaog og si katawo. Wala man, kagat man pud dito. Nya, tay mga problema, dayong ka halusno. Nya, ang ending manawag ra ba dayong Hashem? Nga ang Hashem nagtubag naman na sa imuhang mga problema. Sige, ikaw ramay wala mo buhat sa imong parte. Kita ramay wala mo buhat sa tong parte. Pero ang Hashem sige naghatag sa iyang parte, pero kita mo'y wala hatag-hatag sa tong parte. Sige tapukaw, tagatag may lawas. Dapat ay gibuhat para sa iya ha? Wala. Wala pagbata. Bangon diretso, pag magbangon suma. Bangon diretso drive. Pagbangon, dapat ay gibuhat para sa iya ha? Wala. So, ang makagagahong permente na nahatag, segundo, minuto, sige naghatag sa iyang parte. Pero kita mo'y walay hatag-hatag sa tuong parte, nga naman, makalimot man ta. Nagtuo man ko nga kaya na ito ang atong kaugalingon, bisag wala siya. So, the preparation of coming of the Moshiach is giving thanks. Kanang pagpasalamat nato ang Hashem ba bisa naataluyo sa daghan kayong mga pagsulay. Kung madawat na nato ug makahimo ta sa pagpasalamat kang Hashem bisa naata karon dire, mao na ang usa ka preparation para mahimo tang andam didto sa atubangan sa Moshiach. So, dunay usa ka rabay nga nag-interpret sa Salmo 145:17. Mao ni si Rabbi Kiskiya. Giingon dito sa verse sa Psalm 145:17. God is righteous in all His ways. Bisag dautan ang niabot sa tao, pero kay paagi na sa makagagam. Busa kini, maayo lang gihapon, righteous lang gihapon, and gracious to all His works. Og siya maayo sa tanan niyang mga gibuhat. So, kung tanaw na tong maayo ang tuyo sa makagagahom, is only to help his good inclination prevail over his evil inclination. Mao nay tuyo ni Hashem nga dag-o nato ang ato ang evil inclination. Pag nakakita tag kwarta, oy, kwarta. Sa man ni? Punito na ko ni dili. Sa gatos man ni. Di man ka maguna-una ana. Actual na. Oh, diretso punit. Bigo itag na siya. Pagkakita nimo, lingi di ka side to side. Way nakakita. Yes, correct na siya. Mao na gitawag reality. Nga kung Jesse mo makita ang piso, okay ra. Ayun na, makadaot na sa ko ang righteousness. Oh, makadaot sa ko piso ra, makadaot sa ko righteousness. Pero sa kagatos na gani, sa ibuhaton, 100. Lingi wala, lingi tubangan, lingi likod. Wala nakakita. Unit dayon. Tamakan pa, basig na yung makakita lain. So muna siya ang reality. Pero ang mas nagagahom, nagsulay day ana, unsay mo reaksyon. Yes, ipapunit man na siya. Sa ibig, murag ligtas, ana. Gawas lang kung itunol yung 100 sa utong adwet. So gusto sa makagagahom nga, mapili na to atong evil ba? Na may evil. Ang evil inclination sa to is built-in man na siya.
Naman na siya gikan sa atong pagkatao. Gihatag man na maayog daw tandaan. Gipatubang man kadaan anak niya. So ang atualan kay ang mo prevail man gud perminti, ang mo daw magud perminti isang ibil. Katong daw tang una. Unya ang gud talag sara kaayo. Muna ang gusto sa magagahom nga madaog nato ang atong evil inclination. Pinaagi sa mga pagpasalamat bisan tuod sa atong kapobrehon pero dili ta ingon ana ka pobre para mudawat na lang sa mga butang nga dili atoa. So the world was created and exists in judgment. Mao gani nga gihatag ang word nga Elohim. Tungod kay ang word nga Elohim mao mo nang nagdalag mercy. Oh. O na siyang nagdalag mercy. Although Elohim is judgment, pero judgment nga naay mercy. Pero kung anak magbunal ka, judgment man na nimo, hatol man na nimo sa imo, bunalan ta kay nakasala ka, pero inigbunal nimo na ay oh. Kung ano ka pinakusog, pinakurog pa ba? Pagtanaw ang bata magkurog. Pagdapat ang hinay day kayo. So mo na judgment nga nagdala og mercy. Nag-exist ang word og ingon ana. Kay kung wala ang mercy sa pag-judge ni Hashem, unsay mahitabo sa tao? Purong guba. Wala patay. Sa panahon sa Israel kada sala sa Udiyo, patyon. Ano man, tungod kay ang gihatag sa makagagahom sa katawan sa Israel atong panahon na is pure judgment. O gani pag-abot sa Torah, gisulat yun dito Elohim, Bereshit bara Elohim. Elohim ang gigamit tungod kay ang Elohim although judgment na siya pero nagtangag na siya og mercy. So man should therefore keep himself from sinning. Gihatag ang mercy sa makagagahom aron makahunaan na ta ngano nakasala ta. Man should therefore keep himself from sinning since he knows not the time when judgment will rest upon him. Kailangan maguna-una ta nga unta dili ta makasala tungod kay wala ta masayod kanus ata hukman sa makagagahom. O kailan kung hukman ta nga magdalag kaluoy karon kung pure judgment ang ihatag niya sa tuwa sama sa gihatag niya sa katawan sa Israel. Say may tabo sa tuwa. Na Muslim pa na namiyatay na aki. Wala na. So sa maglingkod ta sa balay, dunay judgment nga magulat sa tuwa. O pareha sa ganina sa istorya nato ng mga tigulang. Nahimong maayo sa mga rabay nga nibisita sa ilaha, pero doon na day decree nga nagulat. Moto nga si Elijah, imbis panalanginan sila, ang gibuhat, gitunglon hinon nilang kabaw. Ang ilang baka. Kaya ang tama day nga rason ato kung dili niya tunglohon nga mamatay ang kabaw, ang kamatay dili moabot sa baka, kung dili didto sa tao nga nahimong maayo nila. Moto nga mas gipili pa ni Elijah nga mawala ilang baka kaysa sila mao'y mawala. Kay tungod katong mga tawhana, maayo gyud kayo ug makabuhat pa sila maayo sa daghanan pang mga tao. So dili masabtan ang paagi sa mga gahom mo. Patipas niya mga Yes, gipatipas ang decree, ang tunglo. So man should therefore hasten to ask for mercy. Mo nang dili ta magundang og pangayong kaluoy. Ngadto sa makagahom to be saved from the judgment. Asa i-save? Gikan sa judgment, dili kay save sa kaluwasan. Dili kay kaluwasan sa sala. Tungod kay ang sala, bayran gid na nimo, dili na kailangan luwason kay bisa pag luwason ka, pero subject gihapon ka sa pagbayad sa sala. So kinahanglan mangayo tag kaluoy. Hasten to ask for mercy before the king, to save from the judgment when it dwells upon the world. Sa dihang mo puyo ang judgment nation din sa tuwa. Moto na yun mga sages, man should always preface his prayers. Nagtambag ang mga sages, kinahanglan mamahimong makananayon nga pagampo. Dili kay pagbangon, diretso lang pagmata, diretso lang lakaw. Diretso bugha, diretso. Man should always preface his prayers concerning any distress by arousing upon himself mercy. Hashem, bisan ingon ani ko, pero tagai ko sa imong kaluoy. Ayaw ko palabi Ay ini nga pagsulay, ini nga mga pagsulay. Himuang ang imong judgment, mahimong tamis sa akong atubangan. Dawato na to ba ang judgment? Aron kining judgment niya is mahimong tamis. Dawato na to nga kining pagsulayan ni, naagyod ni siya. Aron atong masabtan, ang mga butang nga kinahanglan masabtan na to. Tungod kay ang paagi sa makagagawom, lalom og lisod sabton.
So mao ni ang tura parsya chab nagsugod ni sa verse sa Leviticus 6 verse 6. Ningon, a continuous fire shall be born upon the altar. It shall not go out. Unsa di ay ang kalayo dito sa altar magpadayon kailangan dili palungon. Kinahanglan sugnuran sige aron magsigi og siga. So ingon ani po dapat ang ato ang pagtuo ngadto sa mga gawon. Permintihan natong pasiga aron madasig ta sa pagtuo kang asyen. Bisan tuod gamay rata, kay wa man kita mag-apas og daghan, kay dili man ta pareha sa uban nga gustong magpadaghan para unsa? Para daghang kabuloy. So may tuyo sa daghan. Para daghan og Daghang benepisyo. daghang dots. Wala man ta nga usa man nato ng dots sa simbahan. Dito ra maghapon na sa puro paingon. Dito ra maghapon na sa masunugan. So kung magdaghan ta, unsa may tabo? Unsa may tabo sa panalangin ni Elijah? Tagaan mo daghang leader. Ngano man unsa tuyo? Tungod kung daghan ang leader, daghang break. So kung daghang break unsa may tabo? Magsigig lalis. So ang community walay kalinaw tungod kay daghan kayong leader. Daghang giapas. Pero kung ang usa ka community nga gipanalanginan ni Elijah, usa lang ka leader ang iyang gipangayo, ang iyang gipanalanganin. Dunay usa ka leader nga dunay mga follower nga mosunod sa sulti sa ilang leader. Ano man, kung asa doon na rin usa ka leader, doon na siya gitawag og peace diha sa community. So nahinumdum ko sa lalis sa tulo ka negosyante. Dunay lalis ang tulo ka negosyante niya. Abi ninyo asa sila naglalis? Dito pagit sa tubangan ni Hari Solomon. Kaya unsa man tong lalisa? Kaning tulo ka negosyante, tulo ka manag-amigo, nagsabot ni magnegosyo ta brad. Sige, negosyo ta karon nakita man nila nga ang ilang kapital nga gi-input mahilis. Tungod kay ang ilang negosyo nga nasudlan di man maayo. Moto nagkasabot sila, oy ato na lang sa ning ipundo. Ato lang ning taguan diha, ilubong nato diha. So karon gilubong nila. Karon nilabay ang mga bulan, nilabay ang mga adlaw katuigan, nakahuna-huna ang tulo ato tong kaluton. Ato tong kaluton para unsa? Para atong magamit. So giadto nila tong ilang gilungan sa ilang kwarta. Pero pag abot nila dito, wala man dito ang ilang gilubong. Tinan-away dayon sila, wala rabay nakabalo kinsay asa nato gilubong. Kita ra gyud tulo. Sa to pa, usara sa to ang nagwa. Sige na sila naglalis. Ang tulo ka amigo nga mga negosyante, nagsige naglalis. Wala na yung pagkaamigo. Ikaw nagkuha no? Dili oy, noon sa magkagakuyog biya ta, basig ikaw. Nawala ba ka to sang gabi, asawan ka. So naglalis na. Ingon dayon ang isa, mayo ani mo atubang ta sa Hari Solomon. So di atubang sila dito sa hari. Si Hari Solomon. So dito nakita ni Hari Solomon nga sa mukha ni Nila, so man ilang gilalisan. Kwarta. Ano na asa na yung kwarta gilubong namo? Mahal na hari. Unya, pagbalik namo wala na dito. Isang gyud sa amo ang nagkuha ani. Na dili gid ako mahal na hari. Ingon po siya, samot nako. Di gid ako. Na, di ta magkasinabot ani kay wa maghimuan ko nung kisay nagkuha. Ingon si Hari Solomon, balik mo ugma. Kay ako hunaw-hunaw nung kinsay nagkuha sa inyo ha. Tuod man, pagkaugma, balik silang tulo dito, sige gyapon lalis kinsay gakuha. Unya, mahal nga hari, sa may imong hukom ani kisa man ginagkuha namo. Sa pagkatinuod lang wala ko kabalo kinsay nagkuha sa kwarta. Pero mo istorya ko usa ka butang. Tagaan ta mo kanang kuan ba nakoy gusto ikonsulta sa inyo ha. Okay, istorya din si Hari Solomon. Si Hari Solomon. Doon ako'y nailhan nga duha ka bata, babae ug lalaki. Sa gagmay pa ni sila, amigo gini kay suod gid kay ni sila. Yang ulang putong tulo. Kana niya, kini sila nagsinaaray nga ini kadagko magminyo. Unya, syempre mudagko man mangita magkapalaran, nagkabulag ning duha. Karon ang panahon midapig dito sa babae. Ang babae giswerte, unya dito nakakita siya laki nga iyang minyuan. Pagkakita og laki nga minyuan sa babae, nakalimot siya nga doon na siya saad nga gihimo atong bata pa sila. So, sa dihang
Gikasal na sila ang duha, ang lalaki ug katong babae ug lalaki. Katong babae nga nilakaw nga nakakitaglain nga wala nakahinumdom sa ilang pagsinaaray. Sa dihang gikasal sila, diin siya maisunod pagkasal. Honeymoon. Di pag honeymoon nila, di magdulog na unta sila ng anak man nagkalit ang babae, dili day ta pwede magminyo. Nga naman naaday ko na sa aran. Nga kinahanglan maanol usa tamag. Hilab tanay. Kay ang giisip God sa mga makagagahom nga gitawag og marriage is kanang consummation of marriage. Kanang maggamitay na unya nagpuyo mo usa ka balay, consider mo ana as husband and wife. Pero samtang wala pa, Bisan pag minyo mong duha nakasal mo nya, wala pa ninyo ma-consummate ang marriage, then dili mo minyo sa tubangan sa mga gahom. Okay. So tuon man gipangita ron sa babae, asa nakatutuhan na kailangan i-annul sa nato. So ningon ko nang bana nga, ay tama, kinahanglan ma-annul gito siya mang. Ayaw gyud di sa gyud ta maghilabtanay habang dito nimo siya makuan. Sige, magpagawas ko kwarta. 1 million para mabayaran nimo siya para mag-divorce mo, then para makasugo kag taos pagpangita. Tuod man, newspaper, radyo, tanan detectives gamit nila para makita lang tong bata ngayang nasaran. Tuod man nakit-an syempre. Pila ra wa man na magtago. So nakit-an ang bata iyang giadto. Dako na gud pareha sila na dagko na. Ako ba atong bata sa una nga amigo kay nimo nga nagsinaray ganito magminyo. Dito no gupahan na nimo oy. Nya maminyo na ta karon kay kuan man. Ano siya mo lagi na akong problema kay naminyo ko nya nagsaray ba ta magminyo. Naminyo na ko ba pero dili man mi magkailabtanay. Ngano man wala pa man na divorce ang wa man ta magkabulag. Katong nga saad nato sa gagmay pa although gagmay pa ta. Wa pa man tumaanol. Ana din laki. Wala ni problema ina guno na ano ay sige pagkuan mo. Kaya okay ra na ay wala ra to skuat. Ana din babae dili pwede ay kailangan kay sinaaray man to kailangan i-annul na to. Sige tagaan ta kag kwarta 500,000. Annul na ta. Sige ay okay ra. Ay tagaan ang kwarta okay ra kay okay ra gid kaayo basta ha quits na ta. Ano babae sige quits na ta. Okay. Gipangutana dayon ni Hari Solomon sa atong istorya karon. Ingon dayon si Hari Solomon sa tulo. Ikaw lalaki, unsa may imong ikastorya sa duha? Naingon dayon karo nga ako mahal nga hari, katong katong babae maayo kaayo kay nakahinumdum siya sa iyang saad sa bata pa siya. Maayo gyud kayong babae kay matinumanon sa balaod. Maayo. Ikaw dong, sa may imong ikasulti aning kuan. Mahal nga hari, ako nabuutanan ko sa bana niya katong iyang napakaslan. Kay kung buto noon pwede na to niya ripon kay iyan to asawa. Wa niya buhatan ipagawas pag siya kwarta para pangitaon tong tawhan na para lang maanol. Maayo tong tawhan na so ang babae ug lalaki maayo. Ikaw dong so may mo ikasulti. Ako mahal nga hari. Katong ibuhat sa babae maayo gyud to. Tuman gyud siya balaod. Katong lalaki maayo po to kung nagtuman po to sa balaod. Pero ang ako ikasulti ani mahal nga hari bugo tong iyang gisaaran dito. Bugo to mahal nga hari. Ana din si Hari Solomon, ano nakaingon makabugo dong? Gitagaan na siya kwarta mahal hari, iya paging gibalibaran niya tutong gidawa tong kwarta. Pira na naging bato pa. Ingon din si Hari Solomon. Kita na nako kinsay nagkuha sa kwarta. Ikaw. Ano mo mari? Ngano ako man mahal hari? Tungod kay ikaw lay dunay evil inclination basta kwarta ang isbutan. Maro. Ikaw ang nagkuha. So sa tubangan sa makagagahom actually, walay matago sa iya. Walay matago. So ang gikinahanglan sa makagagahom dili ang ato ang pagtago-tago sa atong mga sala, kundi katong sinseridad nato sa ato ang pagalagad. Kung nagikahinahanglan niya siya nga kanang sincero ta ba kanang tininuod gani. Dili kay tungod sa kwarta, dili kay aron ilhon ko nga maayo ko, debater ko, malipay ko kung naay makita na ko kadi katubag sa akong pangutana. Dili na maoy. Unsa naman na garbo naman na siya. Ug dili na siya sincero kay ang sincero nga pagtuo ngadto sa makagagahom ang pinakatinuod is dili na siya malipay sa diha nga makita niya nga masayop ang ubang tao. Pero makita gani nimo malipay ka nga ang ubang tao dili katubag. Buot pasabot ang imong pagtuo sa makagagahom dili sincero. Kung dili ang naggahom sa imuha is ang imong garbo. Inambog na ba?
Lagi. So, ang gikinahanglan, ang pagkasinsiro sa atong pagtuo. Luyo sa ato ang mga pagsulay. Naamang kita'y pagsulay. Gahapon ba, agi katapusan nga istorya. Habang naglantaw-lantaw kong FB gahapon, nakakita ko ka ng mga joke-joke. Naay usa ka tawo nga die hard kang Duterte. Nya gipangutana dayon niya si Duterte, naa daw kuyog si Rojas, naapod si Pinoy, si Duterte og usa ka bata. Pero ang ilahang parachute tulo lang. Para lang punta silang tulong. Nya kay na may bata. Naingon dayon ang katong kuan, naingon dayon ang pilot. Right tinuta awa. Ingon dayon pilot, so man ni nato ni ato ang parachute ug madisgrasya ta karon. Tulo ra man ni ato ang kunya upat man mo. Ako na man ko daan intact kay pwede man ko mo turbo. Pag turbo na ko automatic man ato ang kuan. Yo ka mo upat mo ug ma-crash takin sa kahay una. Ana dool dayon daw si kuan. Dito sa FB storya sa FB dool daw dayon si Rojas. Ana dayon si Rojas nga ako yung una, ka-importante ko. Ka-ekonomista ko. Ako yung makasulbad sa problema sa Pilipinas. Importante yung mga tao. Ako ano yung usa ka parakot. Ekonomista. So, ambak na yun. So, sa ikaduha, nya, duha naman lang ni. Kinsa may, buong kun aning ikaduha. Nya, ana din si Pinoy. Ako, kay, ako may makatambag atong Rojas. Parts man mi. Punit dayon siya. Usap po dayon. Importante yung mga tao. Punit dayon. Oh. Dili man sila paparts kontrapartido lang sila. So, suot dayon siya siyang parachute kinuhay. Ambak dayon siya. Ambak dayon. So ana dayon si isa naman lang na ana dayon si Duterte nga. Imuhan na lang na dong. Ako tigulang naman ko. 76 naman ko ugma. Daghan akong natilawan nga lami, kanang klaseng lami, ako na natilawan. Ikaw bata pa ka, daghan pa kang pwede matilawan. Imuhan na lang ng isa dong. Ako okay na ko. Ana din tong bata. Ay, tay, okay naman tay. Kay kato si Noy Aquino. Pagpunit niya sa parachute, dili man parachute niya napunitan ang ako mang bag sa elementary. So, ang parachute duha, intact. Kaya alam po nito, hindi na yan. Mag-ambak. O to sige na, kay wala ni bukan. So, ay kabulot kayo, malangkat tayo, kitagsalan niya punta. Maning isa ko, ani isa, kaya napunit na ang pag-ambak ni Noy. Ang ihang napunitan is ang bag dako sa elementary pa ko. Gipakatawa ta lang mo kay perti katawa ng kuan nga kuan. So dinhi lang ko taman, happy 7th day, Baruch Hashem, dagan salamat. Naniguro lagi. O se shalom, di broma.